Magandang umaga po sa inyong lahat. Maulan, buti na lang po dumating kayo, no? Kung hindi, ako lang yung mag-isa sa TV, no? Kaya buti na lang ay kahit papaano mayroong dumating, no? Maulan po ngayon, pero mas maganda na magpasalamat sa Diyos kasi nakarating kayo ng maayos dito, no? At ito po marahil yung magandang gustong sabihin din ng Diyos sa atin na kahit maulan, basta mahalaga yung pupuntahan, sigurado gagawin natin. Na? At yun po yung mensahe ng mabuting balita ngayon. Si Marta at si Maria ay magkapatid. Binisita sila ni Jesus sa kanilang bahay. Ang kapatid pa po nilang isa ay si Lazaro. No? So si Lazaro, si Marta, si Maria. Doon po sa gospel na binasa, wala doon si Lazaro, si Marta at si Maria. Nung dumating si Jesus, si Maria ang nag-entertain kay Jesus. Siya yung lumapit, nakipag-usap, nakinig kay Jesus. At si Marta, siya yung naghahanda ng makakain nila. No? So ganun po yung situation at arrangement doon sa bahay. Si Maria ang lumapit kay Jesus, siguro ang setup nila sa sala. Nagkukwentuhan, nag-uusap. Si Marta doon sa kusina. At siguro dahil sa napapagod, marami sigurong hinihiwa, no? Baka yung sibuyas hindi pa nahihiwa, no? Marami sigurong iniintindi si Marta. Siguro sabi niya, mag-aalas 12 na, hindi pa ako nakaluluto, no? Naglinis pa ako ng bahay, wala pa ako naluluto, magto-12 o'clock na, at si Maria nandun nakikipagkwentuhan kay Jesus. Hindi siya tinutulungan. Kaya anong nangyari? Sabi ni Marta kay Jesus, kausapin mo naman yung kapatid ko, natulungan naman ako. Ako lang yung naghahanda. No? Kaya anong sabi ni Jesus sa kanya? Marta, Marta, masyado ka naliligalig sa maraming bagay. Hindi natin pwedeng alisin kay Maria yung mahalaga para sa kanya. Kasi pinili ni Maria kung ano yung mas mahalaga. No? Kaya pansinin ninyo, pag sa isip ng tao, parang nagrereklamo na si Marta. No? Siya na lang yung gawa ng gawa. Siya yung gawa ng linis, siya yung handa ng pagkain. Pero sabi ni Jesus, mas mahalaga yung ginawa ni Maria. Pinili ni Maria yung mas mahalaga. Bakit kaya yung kay Maria yung mas mahalaga kaysa dun kay Marta? Siguro sasabihin lang una ng Panginoon, kasi mas mahalaga naman talaga, pakinggan mo muna yung Diyos. No? Kahit anumang bagay ang gusto mong gawin sa buhay, dapat lagi mong pakikinggan ano ang sinasabi ng Diyos. Yun po kasi minsan yung kulang sa atin. No? Akala natin, mahalaga yung makapaglinis ng bahay, mahalaga yung magluto, mahalaga yung maglaba. Totoo naman po, mahalaga talaga yan. Kapag hindi ka naglinis ng bahay, napakadumi ng bahay. Pag hindi ka naglaba, wala kang susuotin. Pag hindi ka nagluto, wala kang kakainin. Mahalaga naman po talaga yan. Pero nagiging mahalaga yung mga bagay na iyan kapag nalaman mong nauna mong pinahalagahan ang Diyos. May mga pagkakataon kasi sa buhay natin, mas mahalaga yung maraming bagay sa mundo kaysa ang Diyos. At yun marahil yung gustong ipunto ng Panginoon. Kaya naging mas mahalaga lang yung ginawa ni Maria kasi nung dumating si Jesus, ang unang ginawa ni Maria ay kausapin muna si Jesus. Kilalanin muna si Jesus. Makinig muna kay Jesus. Bago niya gawin yung lahat ng mga bagay na dapat gawin sa buhay. Di ba po, minsan ganyan tayo. Pag araw ng linggo, mas marami tayong gustong gawin kasi walang pasok. No? Katulad ngayon, maulan. No? Ano nga sabihin? Ako, tiyatamad ako magsimba. No? Kasi maulan. No? Ayokong bumangon, sayang yung lamig. No? Kaysa sa babangon ako, sayang yung tulog. Kaya marahil, nangyayari sa atin, mas inuuna natin yung mga gusto lang natin, pero hindi natin tinitingnan, baka mas mahalagang marinig ang mensahe ng Diyos ngayon. Baka mas mahalagang mapakinggan ng Panginoon ngayon.
kaysa sa anumang mga bagay na gusto nating gawin. Kung tutuusin, hindi naman pinagbabawal ng Diyos na pagkatapos mo makinig sa Kanya, pagkatapos mo magsimba, hindi naman sinasabi ng Diyos, oh, wala ka nang gagalaw, ganyan ka lang. Hindi naman. Pagkatapos mo magsimba, pwede ka nang magluto, pwede ka nang maglaba, pwede ka nang maglinis, pwede ka mag-mall. Lahat naman pwede mo nang gawin pagkatapos. Pero ang mahalaga lang, binigyan mo muna ng priority o inuna mo muna ang Panginoon. Pinakinggan mo muna ang Diyos. Sinamahan mo muna ang Diyos. Nilapitan mo muna ang Diyos. At yun marahil yung gustong sabihin ni Jesus kay Marta. Minsan, madami tayo nakikitang mahalaga sa buhay, pero hindi natin nakikita yung pinakamahalaga sa lahat, ang lumapit sa Panginoon. 'Di ba? Pansinin po ninyo, ang mga tao ngayon, iba-iba ang pinapahalagahan sa buhay, no? Iba-iba yung kanilang mga concern. Ngayon, kahit po yung mga pampaganda, naku, pinahahalagahan na ngayon yan, no? Dati naman, maligo ka lang, magbihis ka lang maayos, okay na, no? Ngayon, mahalaga ngayon sa tao, yung bumata, no? Kaya ano ang mga ginagawa? Lahat ng produktong pampabata, bibilin yan, no? Pagkakagastusan yan. Bakit? Kasi mahalaga yung itsura nila. Mahalaga yung ganda nila. Gusto pang bumata sila. At sasabihin ng Panginoon, wala namang masama doon. Wala namang masama kung gusto mong gumanda ng gumanda. Pero baka mamaya, puro pagpapaganda na lang. Nakalimutan mo na yung nagbibigay sa iyo ng ganda. No? Baka nakakalimutan mo na saan nanggagaling yung ganda mo. No? Baka yung mga product na lang yung nagiging mahalaga sa iyo, hindi yung Diyos na nagbibigay sa iyo ng ganda. Di ba? Pansinin po ninyo yung katabi ninyo. Kahit mga walang beauty products yan, maganda. Kasi nauuna ang Diyos. No? Mas kinikilala ang Diyos. Di ba? Para naniniwala ba kayo? Tingnan nyo kay katabi ninyo. No? Di ba? Kaya maganda yan kasi inunang kausapin ang Diyos. No? Kaya maganda yung mga aura ng muka. Di ba? Hindi peke. No? Minsan, puro na lang patong ng patong, makakapal na lang yung makeup para lang magmukhang masaya. No? Pero pansinin ninyo, kahit simple lang ang itsura, pero masaya ang buhay. Kasi nga, inuuna lagi ang makipag-usap, ang lumapit sa Panginoon. Kaya yan yung gustong sabihin ng Diyos sa atin ngayon. Yung kwento ni Marta at ni Maria, hindi yan pagpili ng kung sino ba ang mahalaga sa dalawa. Parehong mahalaga yan kay Jesus. Pero ang gusto lang sabihin ni Jesus, sana uunahin mo munang makinig sa Diyos. Dahil kapag nakinig tayo sa Panginoon, makita po ninyo, tama yung direksyon na ginagawa natin sa buhay. Hindi nagiging mabigat yung mga ginagawa natin sa buhay. Si Marta, bakit parang nagrereklamo na? Kasi nga, hindi niya inuna ang Panginoon. Ang inuna niya, gawa lang ng gawa. Baka akala ni Marta, yun yung mas mahalaga kasi. Hindi ang Diyos ang una. Pero kapag lagi mong pinakikinggan, nakikinig sa ating Panginoon, yun sasabihin mo, kahit napapagod ka na, hindi ka magrereklamo. Kasi alam mong, dinala ka ng Diyos dyan para gawin mo yung mga bagay na iyan. At ginagawa mo yan ng may pagmamahal kasi itinuro ng Diyos bakit mo yung kinakailangang gawin sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, sana sa pagdiriwang natin ng misa ngayon, ito yung pinapagawa sa atin ng Panginoon ngayong linggo. Hanapin natin ano ang mahalaga sa ating buhay. At sana, bago nating tingnan yung mga bagay na ibinibigay ng mundo, tingnan muna natin ang sinasabi ng Diyos. Pakinggan muna natin ang inuutos ng Diyos sa atin. Kasi sasabihin lang din ni Jesus sa atin, piliin mo yung pinakamahalaga at hindi aalisin sa iyo yan. At ang pinakamahalaga ay ang lumapit sa Panginoon at makinig sa Kanyang inuutos sa atin. Amen. God is good all the time.
Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.